patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Kristo. Kay Kristo. Sabi mo. Kaya nga kung paanong naghahari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman mag-ahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tapos hindi pa sa 16 ang kasunod, Roma 16:1. Ano ngayon? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang pagkamatay o sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Okay? Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, iyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay. Katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay ipinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Then, nang siya'y namatay siya ng minsanan sa lahat ng panahon. Dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na ninyong ipaalipin sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at iandun ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, pagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na kagandahang loob ng Diyos. Amen. Ang akin pong yung bang nagrema sa aking puso, yung bang tayo po ay namatay na sa kasalanan. Baga, hindi na po tayo tulad ng dati na tayo ay namumuhay pa sa makamundo. Baga tayo ay namumuhay na para kay Kristo. Yun lang, yun ang ano sa akin doon. Amen. Basta maraming Wait na po. Birthday naman po siya bukas. Ayaw niyo na. Birthday naman bukas. Pero reminders ko po sa susunod, yung verse na pinaka-highlight.
Pero maganda kasi yung ano eh, parang Kaya mahirap kasi alanganin putulin. Talagang maganda naman. Naintindihan naman po natin. Pero kung lahat po kasi tayo ganon, eh alas 12 po tayo makakauwi. Pero ayan, pero salamat birthday boy. Sobrang sarap nung ano na yun, yung verse na yun. Sobrang nakakatiis. Brother Aboy, nakahabol ka na, hindi pa. Sige, mamaya. Alay ka na. Sige. Brother Joel, meron ka? Wala pa din. Sige. Tatay Simeon? Wala pa akong notebook. Wala pa rin pong update. Sige po. Ma'am Sol, syempre. Ang tatay. Tatay. Ano muna, wala pa nasusulat? Puro basa ako, puro basa. Hindi, baka may naalala ka. Naalala ka, One verse mo. When song or ano? Verse. Sa puso. Yan, 316 ka. Wala pa tayo sa dyan. Roma. Pag-isa. Sige, balikan ka namin, pare Marlon. Para sa notebook mo, ano yung pinaka nagrema sa puso mo? Nais naming marinig. Masan kaya ay may itong angay. Awag pare, magpasa. Hindi, ano yung sa akin, pag nagbabasa ako, kinukuha ko yung about na kung ano yung tama sa sarili ko. Tama. Kasi mas Mensahe maganda. para sa'yo. Bale na sulat ko dito yung patungkol dun sa ilaw at asin. Sabi dito, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ng yung ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at luwalhatian ng inyong amang nasa langit. Kasi the more na bilang tayo yung mga Kristiyano sa sarili ko kasi, gusto kong maipakita talaga na ako'y binago na ng Diyos. Hindi yung, kasi Kristiyano ako tapos imbes na maging ilaw ako, nagiging kadiliman pala ako sa kanila. Kaya naipakita ko yung na ako'y lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, ito'y dapat ginagawa ko para sa pagiging ilaw na makita ng mga tao na hindi yung pag kami nagagawa ka, halimbawa sa yung halimbawa Kristiyano ka tapos namumuhay ka naman dun sa makamundo, halimbawa ako, ipapakita mo sa tao na halimbawa sa inuman, asin at ilaw tapos pakita mo nakikisalumuha ka sa mga nagiinuman. Negatibo. Negatibo talaga. Tapos, siyempre, maipakita mo, halimbawa, dun sa personal na pamumuhay mo, na talagang Binago na tayo. Binago na talaga yung buhay natin para maluwalhati ang Diyos sa buhay. Praise God. Sa Matthew, saan yun? Mateo 5:16, Praise God. nung Sabado. Thank you, pare. Paring Alvin, paki-share po sa amin. Hindi naman po pasyan. Tapos na po. Siyan. Nandun po nga din yung Joshua. Kalahati lang. Joshua 1:9. Sabi nga dito, Kaso, last week pa yun, pare. dito na, Last week. wala tayo reporting nun ito. Sa bagay, no, humabol ka nga pala. Mabulang pare. Sige. Sabi nga, tandaan mo ang Imam piling Salani mo. kaya. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. At huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man. Amen. Tunay nagrema sa iyong buhay na tunay na sabi nga, paalala ng Diyos sa atin, sa buhay po natin yung talagang maging matatag tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan na natin sa buhay. Tandaan po natin, ang Diyos po ay kasama po natin. Samantala tayo pumuraw pumunta. Ang Diyos lagi yung gabay po natin sa ating mga buhay. Kaya sa buhay po natin, bakit natin nagagawa itong bagay nito, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo kinakasama ng Diyos, hindi natin magagawa yung ginagawa natin. Pero dahil kasama natin ng Diyos at laging nagpapaalala, kaya napakalaga, sabi nga na ng Joshua 1, huwag natin pabayaan. Nabasahin ang aklat na ito, dinidinig natin ito araw at gabi, upang sa gayon magbuhat po natin nasusulat dito, sa gayon sabi nga ng Lord na tayo ginawa at magtatagumpay. Sabi nga po, ang malaking bagay yung ginagawa natin ito, na talagang sasadyay natin bibigyan ng panahon at oras. Sabi nga sa buhay ko, sasabihin ko, aminin ko, na
na talagang kuminsan napapabayaan natin yung sinasabi ng Diyos na hindi natin nagagawa. Tama. Pero salamat na mayroon tayong ganitong pagtitipon, mayroon tayong programa na talagang kung bibigyan natin ng oras panahon. Sabi nga nung iba, parang ayaw na tumigil na yung mga narinig patuto sa cell group, talagang tinututukan, talagang sabik na sabik sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya malaking bagay itong ginagawa natin. Yun po yung nagre-rema sa aking buhay. Sabi nga, malaking bagay, malaking tulong sa isang Kristiyano ang salita ng Diyos. Sapagkat dito po tayo nagiging matatag at lumalalim sa pagkatilalan natin sa ating Panginoon. Sabi nga, kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, mababayaan natin na hindi basahin ito, ay tunay pong paano natin malalaman, paano ito ilalalim sa Panginoon sa salita ng Diyos kung hindi tayo nag-aaral magbabasa ng salita ng Diyos. Yun po yung laging nagre-rem sa aking buhay kahit sabi ko nga, uminong tawag sa Lord, Panginoon, kung yung bagay na ito na dating hindi ko ginagawa, patawarin mo ako. Pero sabi ko nga po, sisikapin ko Lord na magawa yung pong naisin mo at yung pong binutos mo sa ating pong buhay. Sabi nga, kahit pagod, binibigyan mo ng time dahil yun yung narinig mo sa Diyos na dapat gawin mo ito. Sapagkat ito ang magbibigay ng mga katatagan. Kaya sa buhay ko, ba't kung nagpapagtagumpay yung mga pinagdadaan ko sa buhay ng mga pagsubok, dahil po hindi sa lakas ko, hindi sa galing ko, napapagtagumpayan ko ito dahil sa lakas at tulong na bigay ng ating Panginoon. Thank you po, Bishop. Ay, pare. Ayan. Doon po sa Joshua 1:9, kaya po madiin po na binibigay po ng Diyos yun kay Joshua. Kasi kung simula sa chapter 1 hanggang sa mga susunod na mga chapter niya, puro giyera ang kinaharap ni Joshua. Kaya kailangan lang na maintindihan ni Joshua na kailangan niyang pagtuunan ng pansin yung utos ng Diyos dahil matindi yung labanan na kanyang kakaharapin. Kaya di ba magpakatatagkad, magpakalakas, laksan mong yung loob dahil pwede siyang bumigay dun sa mga pagsubok na yon. Which is may kukumpara natin yun sa buhay natin dahil ang buhay ay puno ng pagsubok. No? Kaya pwede nating yakapin din yung talata talaga na yun na wag natin kakalimutan at basahin natin to araw at gabi. Dahil araw-araw tayo nasa giyera, tayo nasa bakbakan, no? Labanan ng laman at ng spirito, impluwensya ng mundo at ng sa Diyos, no? At ayan, thank you Parang Alvin. Vice? One verse only. Sige po, kung ano po yung parang pinaka-nagkaya ko sa inyo. Binasa mo. Sige po. Pwede next time na lang. Ganon. Okay. Next time na lang. Birthday nyo naman po, sige. Pwede. Notebook ka eh. Dito naman 5'8" pa rin ang ano. Kaya lang sa Hope ito. Job 5:8. Job 5:8. Ito yung tagpo ni Hope na kung saan ay masasabi mo na nandun yung pagkimkim niya doon sa may ano doon siya sa sa Diyos dito. Parang kaya nananahim dito sa tagpo dito. Sabi ko rito. Sabi ko nababasahin ko. Sabi ko ay ang ano pala nito ay yung kaibigan niya na nagbigay sa kanya ng paalala, si Elpas. Sabi ko rito sa 8, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa kanya ay dudulo. Mga dakilang gawa niya, hindi natin maunawaan, mga kapamalaghan niya ay walang katapusan. Nandun ako sa 17. Sabi dito sa 17, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ganda naman. Ang pagtulig niya sa iyo, huwag mong ipagdamdam. Amen. Nandun na lang po. So, nandun po talaga na ang nagano po dito sa ating pong problema ay yung sabi nga sa ating mga buhay ay minsan ay matututo tayong makinig doon sa mga tao na kapwa natin ng mga Kristiyano na hindi wag natin sabihin ay leader ako, hindi ako dapat makinig sa iyo. Gaya ni Hope dito na
sabi nga siyang isang taong matuwid, sabi ko sa una na talagang siya yung sumusunod sa Diyos, na parang ganito yung ano niya sa sarili niya, merong nag-advise sa kanya. Kaya dito po na ang magandang paalala po nung kaibigan niya dito na si Eliphaz ay na mapalad daw ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes. Amen. Kaya kung tayo po ay sabi nga dinidisiplina ng Diyos, ay wag ho tayong magdamdam. Wag ho tayong saktan talaga, nandun talaga. Kasi wag masamain. Yung pag dinidisiplina talaga tayo ng Diyos, talagang masakit po sa atin. Kaya dapat po natin tanggapin ito sa ating mabuhay bilang tayo po ay sabi nga nagpapatuwid sa ating pong Panginoon. Kasi kung hindi tayo masasaktan, ay parang sabi nga ay parang inaano ho natin na tayo ay ma-pride ho tayo na hindi natin kailangan ng mga advice ng ating Panginoon o ng ating mga kapatid. Kaya dito po ay tuloy nga po na isang bagay po ito na nagrewa po sa atin na matutunan din po natin makinig para sa ating pong mga kapatid sa ating mga advices sa atin. Sa katutuwid po natin bilang mga malang. Amen. Puro ano lang to parang kumbaga sa pukol-pukol lang tayo ng mga Pukol-pukol lang, natutunan. Pero na tayo po yung napupuno ng salita po ng Diyos sa mga personal devotion natin. Brother Al? Ako doon nandun ako sa Matthew chapter 14 verse 22 at 21. Advanced mood, no? Medyo ano po ito naka-private school kaya advanced. Kung pag-aaralan po natin yung mababasa po natin sa Matthew 15, 21 to 28, yung pong babaeng Canaanea na yung kanyang anak matinding sakit na nararanasan na humingi siya ng tulong sa Panginoon, ngunit hindi siya pinansin ng Panginoon dahil siya nga, ang Diyos nga po ay nanangaral na salita ng Diyos. Kaya sabi po ng mga alagad niya, Panginoon ay pagbitin niyo na ang babaeng ito dahil lagi na lamang siyang sunod ng sunod sa atin. Para bang ang babaeng ito sa tingin ng mga alagad ng Diyos, ito'y nagiging sanhi ng distraction sa mga tao. Pero naroon yung ilang beses na ni-reject po siya ng ating Panginoon, ngunit nanatili po yung babaeng Canaaneyang ito sa Panginoon na humingi ng tulong hanggang sa dumating sa punto na sabi po nga ng Lord, ang pagkain ay binibigay lamang sa mga anak ng Diyos. Makikita po natin doon na meron po sinabi ang babae na kahit ang aso man ay kumakain ng mumo ng kanyang amo. Kaya sabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ibig ko sabihin doon, bagamat nire-reject siya ng Panginoon, nandun pa rin na hindi siya humiwalay sa Panginoon. Hindi siya naging manipis. Hindi siya lumayo sa Panginoon. Sa halip, lalo pa siya lumapit na lumapit sa ating Diyos. Hindi siya bumigay. Yan lamang po. Hindi siya nag-give up. At least meron kayong preview. May preview. Sige, Kuya Al, thank you so much. Ang sarap, no? Sir, JC, update mo na. Yung notebook mo, sir. Nasusulatan mo. Di ba yung teacher na niner mo ng estudyante? So, ako muna ngayon. Teacher. Hindi, kasi ano yan, valedictorian niya eh. Extended. Siguro. Mata siya level. King-miss lang. Sige, Sir JC. Ayun nga yun. Pag kasi binabasa ko yun, na-highlight ko na lang yung Bible verse na. Ngayon, yung may Matthew chapter 6 verse 24. Yung tungkol sa pagkabalisa. Yung walang makakapanglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapabuotan niya ang isa, itigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa, o hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at saka iba. So,
Yun nga po yung tawag dito. Dapat lahat naman po tayo nabubuhay sa mundo na tinatawag po natin. Yun nga yung bilang isang Kristiyano. Minsan kahit na tayo na parang nakakilala, nananampalataya, minsan umiiral pa rin tayo, umiiral pa rin yung higit yung pagiging tao natin. Sa anong sitwasyon po. Yun nga po yung po tayo, kailangan magtrabaho, kailangan magtrabaho. Kumita, yun nga, mas sigit yung napapag-ibabawan yung trabaho sa gawain ng Diyos. Yun nga yung sinasabi na susunod na lang ako dadalo ng gawain kasi may trabaho ako. Kailangan kong tapusin ito kasi yun nga, yung dito. Ito kasi pananampalataya na iaasa natin sa Panginoon. Lahat ng tawag dito. Kaya nga may karugtong nila yung kasunod ay yung sa Matthew 6 verse 33. Ngunit hanapin niyo muna ang yung hanapin muna niyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Mga bagay ito ay yun nga po yung magiging mo talaga na minsan talaga na mas naging ibabaw talaga yung para sa akin na yung naninimbang ka talaga na pipili ka, kailangan mo ba magtrabaho, kailangan mo muna sa gawain na mas iniisip mo yung tawag dito, kung hindi ako magtatrabaho, walang kakainin hindi ako kikita ng salapi, hindi ako walang gagamitin para sa pamilya ko. Yun nga po yung tawag dito, yun nga po, once po na ipagkatiwala po natin sa Panginoon, yung sa po yung magiging, sabi nga, yung piloto sa buhay po natin, yung siya po yung kikilos, no? So, sa buhay po natin. So, yun lang po yung aking Pwede na to, Cesar? Pwede nang salang to. Salang na eh. Ayun, thank you Sir JC. Talon ako sa susunod na teacher. Sir Jonas, pa-share naman po sa amin yung pinaka-highlight mo this week sa yung Bible journey. Ano po, yung buong Romans kasi natutuwa ako eh. Ewan ko, paulit-ulit ko siya binabasa. Kasi, well, recently may mga sitwasyon na mahirap, na dinaanan, kami asawa, gano'n. Pero nakakatawa kasi may gantong grupo pala. Kasi na-miss ko po kasi ito eh. Yun lang. Anyway, sa Romans po kasi ang bida doon si Kristo eh. Yeah, sinasabi niya na na-encourage na tayo na mamuhay na maayos. Pero tandaan mo natin, hindi yan dahil ikaw. Tandaan mo na binigyan ka ng Diyos na, well, lahat tayo may choice, right? Kahit na namatay si Kristo para sa'yo, tinanggap mo siya, may choice ka pa rin magkasala. No one here can tell me na hindi kayo nagkakamali. Sinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero ikaw ay dineclared na righteous ng Diyos, hindi dahil mabuti ang iyong ginagawa. Hindi. Naging righteous ka dahil kay Kristo. Empowerment kasi yung sinasabi ni Kristo eh. So, ang ibig lang sabihin, huwag tayong magmalaki. Konting pagtulong siguro sa kapwa, kaya konting mabuting nagawa, huwag kang mag-emphasize doon kasi lulubog ka pag nangyari yun. Kailangan ng dahilan mo kung ba't mo ginagawa yung mabubuting bagay dahil ikaw ay ginawa ng righteous ng Diyos. Yun ang gusto ko. At saka hindi mo pala kaya, hindi mo kayang tanggalin yung sarili mo. Diba, you are being declared righteous doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Hindi mo kayang tanggalin yung sarili mo doon dahil hindi naman ikaw yung naglagay sa sarili mo doon. Tandaan mo yun. And every time na magkakamali ka at magkakasala ka, kung mangyari man yung ulit, balik ka lang uli doon. Sabi na, merong verse dito, di ba? Grace superabounds. If sin increase, grace superabounds. Kung nagkakasala ka, mas malaki ang grasya ng Diyos. Ngayon, yung malaking grasya ng Diyos na yun, yung mag-empower sa'yo para mag-next move ka. Di ba yung next move mo, maging tama. Pero kahit magkamali ka uli, alala ko sinabi ni John na default na yun eh, na palagi kang patatawarin ng Diyos. Default yun.
Pero hindi yun ang magiging rason kung bakit ka magkakasalang muli. Yun yung mag-empower sa'yo para piliin yung tama. Yun lang. Amen. Praise God, ano? Ako po ay, lahat po ba naka, ano, no? Maliban po sa mga, may mga tawag na tumalon, hindi po ibig sabihin ay accepted po kayo sa susunod. Habol po kayo, bawi po kayo sa Susunod. meron. Sige brother. Ano lang po ito, nahabol ko lang sa Isaiah 41:10. Isaiah 41. Malayo po naman kayo. Malayo yun. Ay, ibig sabihin, Sige, Birthday mo naman. Sabi po dito sa atin, bisa po kasi, di ba, lagi po tayong natatakot. Bisa tayo, kahit na tayo Kristiyano. Normal lang po, di ba? Pero tulong po sa atin ng Diyos, so abilis po sa atin. Sabi po niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin aking tutulungan. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ibig sabihin po dito, di ba po, pag nagtuturo po tayo, sabi, bisan ina-assign po tayo ng ating pastor, bisan po ayaw po ng iba. Kasi po, sabi, natatakot, kinakabahan. Sabi po, naririnig ko lang po sa mga kabrada po natin, ayaw po nilang magturo pero kaya naman po nila pero natatakot po. Pero abilin po ng Diyos sa atin na huwag po tayo matakot o malupaypay. Sabi po niya, alalayan po tayo, tutulungan po tayo ng ating po Panginoon o kanyang banal na Espiritu. Amen. Yes, po kami Sa susunod, wala nang matatakot yan. Okay, praise God. Ulitin ko lang po yung po mga notebooks po natin. Yan po ay paraan para po ma-save natin yung mga memory verse or verses po na para bang iba yung dating sa atin yung binasa natin. Hindi nyo po kailangan magsulat ng mahaba, basta yung verse kung gusto nyo ilagay, tapos konting feedback o ano yung parang natutunan ninyo, pwede nyo pong isulat. Pwede rin namang hindi, pwedeng yung verse lang. Nasa sa inyo po yan, kaya freestyle. Para hindi pahirapan pa rin yung sarili. Huwag nyo po pahirapan yung sarili nyo. Basta ang mahalaga daw, may sulat nyo yung verse. Yun lang, para kapag ano, madali nyo siyang balikan. Amen? Sir, may I dito ba? Naman sa labas eh. Automatic na natin. Teka, pag may edad na, may nanapigil. May baraya na kanin yan. May baraya. Para bilhin. Dati din ang patagat. Nakala ko Pinano na, tasay ka puso. High school. Pangaralo mo na yun. So, ayan, habang wala si Mayor, no? Ayun po. Sino po yung wala pa pong notebook? Bali, magsusulat ka? Okay, sige. Sir, pwedeng magkuha ng yung verse na susulat mo tapos magkuha ka ng ibang ipapattern mo doon sa Papaliwanag mo? Oo. Pwede, nasa sa iyo. Freestyle to, bahala po kayo sa style po. Ako po kasi nung galing ng Castorel noon, nung galing ko doon, nagsusulat talaga ng mga verse. Sa Old Testament hanggang New Testament, nakuha ko. Isang pito yung nakukuha ko. Magkakon talaga. Bali, paabutan po kayo ng no? Sige po, salamat, Brother Joel. Parang may sobra pa ba? Meron pa pare itong si Sir Jesse sana. Sir JC? O na yung ibigay ko na lang daw sa iba. O sige. Marami Sir naman daw JC. sa notebook. Hindi, pwede. Sige. Sige na lang kay parin Joe eh. Amen. So ngayon naman, siyempre, it's my turn. Ano? Sige, pare. Ito naman po. Pare nga boy pala ko. Notebook din. Sige, pare. Adwain kaya pare. At samantala, yan mo muna. Para na, ano mo siya, nasusundan mo, paano gagawin, paano siya gagamitin. Yung guide. Week kaya pare. Paano na lang? Friday, Saturday.
Mamaya ipaliwanag natin. Kasi ito muna, mga kapatid, ang akin po isi-share po sa inyo ay dito po sa Joshua 10. Tandaan po ninyo, ang libro po ni Joshua, ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos sa mga Israelita. Dahil yun po ang dahilan bakit po sila pinalaya po sa Ehipto. Sila po ay dalhin sa lupang pangako, tama? At ito na po yun, sa panahon po na to, ay sa pangunguna po ni Joshua, kinukubkub po nila yung iba't ibang lugar po, bayan o syudad ng Canaan para po kanila pong sakupin at doon nga po sila manirahan. Pero hindi ba kayo nagtataka bakit ganun ba? Ba't pinapatay yung mga tao na nandoon? Lahat. Oo. Wala akong tinitira. Yung ba'y may hustisya? Yung ba'y tawag dito, may hustisya ba ang Diyos para gawin yun? O unfair si Lord? O walang hustisya ang Diyos? Kasi mga kapatid, hindi masyadong malinaw. Halimbawa, nung sinakop po yung pong halimbawa yung pong mga yung mga 5 hari ng mga Amorites. No? Hindi kasi masyadong nakadetalye kung anong klaseng buhay o pamumuhay ang ginagawa ng mga tao, no? But definitely, katulad ng Sodoma at Gomorrah, is meron pong ginagawa ito pong bansa na ito o itong grupo po na ito na hindi po kalugod-lugod sa Diyos at marapat lang dahil po ang Diyos ay matuwid, dahil po ang Diyos ay banal, may karapatan ang Diyos na patayin niya. Pwede na po ako. May karapatan po ang Diyos na gawin kung ano po ang gusto niyang gawin. At hindi na po yan bago nung panahon po ni Noah, mga kapatid, alam niyo naman, na pinatay ho ng Diyos ang tao, baliban lang po sa pamilya po ni Noah. Yung ba'y, sa tingin natin parang parang unfair. Pero hindi po mga kapatid. Wala hong nilabag ang Diyos dahil po ang Diyos po ang masusunod. Siya po yung nagbigay ng patakaran, siya po yung may rules and regulation. Siyempre, siya rin po yung may kakayanan na i-execute kung ano man yung parusa na kanyang gagawin. Amen, dahil siyang may likha po ng lahat. At doon pinarusahan ng Diyos ang mga tao ng panahon po ni Noah, hustisya ho ang natanggap ng tao. Justice. Amen? Paliwanag pa ho natin mabuti. Halimbawa po, si Sir JC. No? Wag naman po sana, halimbawa, wag na lang, ako na lang. Baka di mo makalimutan. No? Halimbawa, pinasukan yung bahay namin. Ninakaw yung TV, ninakaw yung rep, ang lalaki. Ninakaw yung kama, ninakaw yung kung ano man pwedeng manakaw. Yung bahay. At yung bang kaming may bahay, may hustisya ba sa ginawa nung nagnakaw? Wala. Di ba? Wala. Pero, kapag itong nagnakaw na to ay nahuli, at siya'y pinarusahan, ano yung natanggap namin pamilya? Hustisya. Kung pinarusahan siya, halimbawa siya'y makulong o anuman, hustisya ho yung tinanggap niya. Amen? Justice. So, kaya kung panahon po ni Noah, dahil ang tao po'y nagkasala, justice ho pinakita ho doon, hustisya ho ng Diyos. Dahil ano daw po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga ho, mga kapatid, baka sabihin naman natin, Brother Jun, baka naman maliliit lang naman na ano yun, kasalanan, baka naman nagsha-shot lang ng paminsan-minsan, baka naman nagmumura lang ng paminsan-minsan, baka naman nagsisira lang ng paminsan-minsan, baka paminsan-minsan lang sa Diyos hindi naman big deal yun, no? Maliliit lang. Yun po yung tingin po natin dahil ganun na natin kamahal ang kasalanan. Kaya ang tingin natin sa mga ganong klase ng kasalanan, parang
Parang wala. Wala na yan sa Diyos. Pero hindi. Hindi ganun eh. Dahil, gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi, isang beses lang nakamiss si Adan, si Eva at Adan. Isang beses lang silang nagkasala. Diba, pwede man naman sabihin, Lord naman, may tongyamoy tao. Sana binigyan mo pang papangadong may Tagalog pala. Sana binigyan mo pa ng second chance. Isa lang naman yun, sobra ka naman, Lord. Sa tingin natin. Pero hindi, sa Diyos, kasalanan, sa tingin man natin ay maliit o malaki, sa Diyos po ay kasalanan. Amen? Pero syempre alam naman natin, ang Diyos po ay mabiyayang Diyos. Kaya nga ho, inihanda na rin niya ang sagot na siyang magliligtas ho sa tao. Amen? Alam naman po natin ang ating pong Panginoong Jesus, ano? So, ayan, kung bakit po, kung meron man pong iniutos ang Diyos na sakupin ang mga ganitong lugar, hustisya ho ng Diyos. Amen? Diba? Yung mga Ehipto. Diba? Ano ba ginagawa ng Ehipto? Sila'y mapagmalaki, sila'y mapang-alipusta, kaya pinarsahan sila ng Diyos. Ang Sodom at Gomorrah, pinarsahan ng Diyos. Pero, mga kapatid, hindi tayo naiiba sa kanila. Kaya nga ho, halimbawa, kayo at ako, masasabi ba natin na karapat dapat akong parusahan ng Diyos? Amen? Karapat dapat ho tayo. Kaya nga ho, yung tinanggap ho natin sa Diyos ay habag at biyaya. Okay? Mga kapatid, yung habag at biyaya is parang magkamuka, pero magkaiba, no? Yung mercy and grace. Pero ibang topic na natin yung pag-aralan kasi napag-aralan na natin yung before. So kaya ko po in-intro yon para dahil dito po sa Joshua chapter 10, dito po nagnalangin si Joshua dahil merong 5 hari na nagtulong-tulong para ho labanan ang Israelita, mga Israelita, sina Joshua. Kasi merong isang lahi ni Gibeonites, no? Siya po'y siya'y umisip ng paraan paano siya hindi sila masasakop ng mga Israelita kasi papatayin din sila eh. Dahil kasama sila sa sasakupin ng mga Israelita. Nag-isip itong na pagpanggap sila na sila'y mahirap, galing pa sa malayo. At kumbaga mapag-ano nila ang mga Israelita na mangako sila sa Diyos na hindi sila sasakupin, hindi sila papatayin. Tapos dahil pinangako na nila yon, o sige, di namin kayo papatayin. Tapos malaman-laman nila. Marati gano'n lang pala, sila pala yon. Yes. Pero may nabasa niyo ba yung verse doon na hindi sila sumangguni kasi sa Diyos ang mga Israelita. Nagdesisyon agad sila na tanggapin itong mga Gibeonites nang hindi muna sumangguni. Ganun pa man, may dahilan po ang Diyos, ano? Kung bakit inalaw din niya na itong lahi po ng Gibeonites ay hindi po masama sa mga sasakupin. Ganun pa man, itong 5 hari po ng mga, ano sa Tagalog yung Amorites? Mga Amoreo, nagtulong-tulong at ang aatakihin nila hindi naman agad hindi naman ng mga Israelita kundi Gibeonites. Sila yung target nila. Syempre itong Gibeonites nagsumbong kay Joshua dahil kumbaga partnership na sila. To the rescue syempre si Joshua dahil sila'y kasama na sa pack ng Israelites, no? Pero sila'y alipin sila. Mababaw ang kanilang posisyon. Sila'y parang servant ng mga Israelita. Dito mga kapatid, merong nangyaring kagilad-gilalas na hindi ho pangkaraniwang nakikita ng tao. Okay? Siguro, nabasa nyo naman nung hiniwa ng Diyos ang dagat. Pangkaraniwan ba yon? Nakikita nyo ba yon sa YouTube na ginagawa ng tao? Hindi. Yun po'y kagilad-gilalas na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos dun sa event po na yon, sa pagkakataon po na yon. Pero yung pong mga nakikita nyo po sa YouTube na mga patay na nabubuhay, marami pong scam po doon mga kapatid. Baka lalo na po yung mga, mga lahi, yung mga black na mga
ginawa ho nilang negosyo ang Kristyanismo. Meron silang, kunyari, namatay, nagdadasal sila, tapos nabubuhay. Tapos malaman-laman, staff pala yun. Cameraman dati, yung namatay na yun na muling nabuhay. Parang sobrang pangalipos, paglapastangan ng kanilang ginagawa. At syempre, sa Diyos naman po sila mananagot. Ganun pa man, dito ho, ano po yung nangyari nung panahon po ni Joshua dito po sa tagpo na ito na pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kagila-gilala sa kapangyarihan. Pinahinto lang naman ng Diyos ang araw at buwan. Amen. Di ba ano sinasabi natin? Halimbawa sa taong may problema. Ano sinasabi natin? Parang, Hindi mo yan. parang nakapaninayan ni Ngaldo. Kumbaga, iiwan ka ng araw kung wala kang gagawin. Kasi nga, hindi natin pwede pigilan ng oras. Di ba? Wala makakapagpigil sa oras. Sa tao. Pero dito, pinigil ng Diyos ang araw. Sa mga tuwid, siyempre, yung battery relo, dediretso yun. Pero kung ang basihan po ay yung oras, base po sa ikot po ng araw, huminto. Hindi ho nagtuloy yung oras nung gabi hindi ho nangyari doon sa oras niya na nakatakda. Pinahinto ng Diyos. Kasi bakit? Nagpray po si Joshua na hanggat hindi nila nakukupkob itong 5 hari na to, hindi lulubog ang araw. Grabe, no? Sinong taong kayang gumawa nun? Wala. Pero dahil syempre ang Diyos po ay sumasa kina Joshua, tinugon ho ng Diyos ang panalangin po ni Joshua. Pero ito po yung gusto ko pong i-share. Nung binalikan ko po itong tagpo na to habang ako po yung nagsusulat, tingnan po ninyo ito mga kapatid ha. Ikumpara natin ang tao sa araw. Alam niyo ba gaano po kalaki ang araw sa tao? Baka ho dahil dinodrawing kasi natin yung araw sa nung tayo mga maliliit, nasa taas nung kubo. Pakala natin parang maliit lang yung araw. Sir, ang mundo ay how many times ang size kumpara sa sun? Wala idea. Bilangin natin. Kasi, hindi mo sinagot. Matibay yan. Sir, baka may alam nyo kung gaano kalaki ang araw kumpara sa mundo. How many, ano ba yung Kapapangan na pare. English yung mga, sir? Sun size relative. What is the size of the earth compared to It's sun? roughly 109 times. 109 times. 109 times ng earth, ganon kalaki po ang araw. Kinipanin na yun sa biyar. Okay. 100, base sa computation, estimate 109. Gaano po kalaki muna ang tao sa Earth? Sobrang liit. Hindi makikita. Makinig, mga kapatid, eto na, ibabagsak ko na. Kumpara muna natin yung lakas. Okay, kanina yung laki. Yung lakas ng araw sa lakas na meron yung tao. Ni katiting, walang laban ang tao sa araw. Kapag lumapit ka sa araw, alam nyo ba na ang Earth, di ba po umiikot po yan sa araw? Mausog lang po ng 1%. Magbabago na ho ang klima ng mundo. May mga lugar na ay, matutuyo, hindi na ho balanse. Kung nasaan po yung mundo ngayon is perfect spot para mabuhay ang mundo. Kung malayo siya ng konti sa araw, delikado. Lalamig naman ang mundo, hindi magiging balanse. Kung lalapit ng konti,
iinit. Kaya ganun ho ang disenyo ng Diyos. Mabalik ako, kumpara sa tao, sa lakas ng tao sa araw, wala, hindi mo maikukumpara. Pero mga kapatid, bagamat ang araw ay ganun kalakas, ganun kalaki, pero nung inutusan ng Diyos, sumunod. Napakalakas niya. Napakalaki niya. Pero nung narinig niya ang utos ng Diyos, sumunod. Nagigess yun na siguro yung gusto ko sabihin na kasunod. Tayo naman, na akala natin kung sinong tao. Napakalakas lumaban sa Diyos. Napakalakas nating kumontra sa Diyos. Napakalakas nating pagdudahan, pag-alinlangan, at pag-isipan yung ipinag-uutos ng Diyos. Di ba nakakahiya? Yes or no? Yes. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Yes, kami. Tayo pong tao. Kaya nga ho, kung ang Diyos man po ay parusahan niya ang tao sa kanyang kasalanan, yun po ay matuwid na gagawin po ng Diyos. Ngunit, sa kagandahang loob ho ng Diyos, no? Bagamat aminado tayo po'y sumasalansang sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi at manumbalik po sa Kanya. Amen. Sa kaparaanan hindi ho natin kayang gawin, mga kapatid, dahil ang kaparaanan para tayo po'y maibalik sa Diyos ay sa pamamagitan ng Kanyang anak. Gaya po nung nababasa po natin sa Roma, na dahil po sa dugo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tanging dahilan kung bakit ho tayo naging karapat-dapat ho sa paningin ng ating Diyos. Amen? Kaya nga ho sa atin, gaya ng sinasabi ni Sir Jonas, na kung bakit tayo gagawa ng mabuti, ito'y bunga, amen, ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Hindi ho tayo gumagawa ng mabuti para maging karapat-dapat ho tayo sa Diyos, mga kapatid. Kahit na anong mabuting gawin ho natin, hindi mo yan maiaano sa Diyos. Lord, ito yung mabubuti kong ginawa, karapat-dapat na ako sa iyo dahil sa mga ginawa ko. Kapatid, naliligaw ka ng landas. Naliligaw ka ng pananaw kung yan ang tingin mong dahilan kung bakit ka naging karapat-dapat sa Diyos dahil sa mabubuting gawa. Mali. Winawalan mo ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo kung ganon ang pananaw mo sa kung bakit ka naging karapat-dapat sa Diyos. Mga kapatid, malinaw po ba? Amen. Amen. Dahil kahit, kapatid, para lang hong bulok, kung may mas bulok pa po sa bulok, mga kapatid, ganun ho, yung pong anumang ating pwedeng magawa, huwag ho nating ipagmapuri, ipagmalaki, anuman ho yung ating nagagawa dahil si Lord lang po ang dahilan kung bakit ho tayo naging karapat-dapat. Amen? Kung bakit ho tayo napanumbalik. Amen po? Kaya nga ho tayong mga Kristiyano, kung tayo po'y dumadaan sa pagkakataon tayo nadadapa, tayo po'y nagkamali or nakagawa ng hindi po kalugod-lugod po sa Diyos, mga kapatid, kunin mo yon na pagkakataon, amen, para mas ipakita ng Diyos sa iyo ang kanyang biyaya. Mas maiparamdam ng Diyos at mapaalalahanan din tayo, mga kapatid, na ang tanging dahilan pati ng ating kung bakit tayo babangon muli, amen, sa ating pagkakasadlak ay dahil lamang po sa panawagan ng Diyos. Kung hindi po panawagan ng Diyos, tumigil na po tayo, mga kapatid. Sa tingin ko, tayong lahat po dito tumigil na dahil sa kakatingin natin sa ating mga sarili. Amen? Meron po ba kayong makikita sa sarili ninyong kapuri-puri? Meron naman po siguro, pero hindi po sapat po yun, mga kapatid, ano? Pero ang dalangin ko, kapatid, tayong lahat ay mamunga ng mabubuting gawa. Tumulong po tayo sa ating kapwa, maging mabuting ehemplo tayo sa ating mga paligid. Sa anuman pong kaparaanan po ay kung tayo po'y makatulong,
tumulong po tayo. May pumunta po dito nung nakaraan, kaya po may kamote po dyan. May dala po siyang mga kamote, kamatis, tsaka mais. Hindi ko po alam na nandito na po sa likuran, hinihintay po ako. Siya daw po ay dialysis patient. So, pinuntahan ako ni Nico habang naliligo po ako. At tinanong manyad sa ako. Mga para bang may ganun ako sa mindset ko. Pero alam niyo yun, parang yung battle kasi syempre nagdaan yung isip mo eh. Hindi, ito yung pagkakataon para makatulong ka at magamit kung ano man yung tinatanggap mo para sa magamit sa kapurihan ng Panginoon kung ano man yung natatanggap natin. So, edi ako naman lumabas ako, hindi ko sasabihin kung magkano yung nilabas ko na baka sabihin, pineflex ko pa. Basta nagabot po ako ng certain amount. Tapos, may inabot po siyang isang supot na mais. E di pinasok ko na, hindi ko nakikwenta lahat. Pagpasok dito, nakita ko isang gano'n, yung kamote na yun. At saka may isa pang kamatis. Hinabol ko. Dinagdagan ko. Kasi parang nahiya naman ako dun sa inabot ko. Parang, kumbaga sa nagtinda, baka iniisip pa niya, baka hindi man ako masyadong kumita. Hindi naman sa ganun, para bang alam mo yun, parang di naman niya kailangan ng gawin na meron pa siyang iabot, diba? Pero ganun pa man, ginawa niya. Kumbaga mas nahipo lang lalo ang aking puso. At pwede palang ganun. So kapag huhihirang po kayo or ano, alam niyo na po ang style. Kamote. Hindi siya nagpadagdag, hinabol niya kasi. At saka talagang kung ano yung binigay ko, talagang wala siyang wala, basta tinanggap niya, nagpapasalamat siya, ganyan. At ayun, mag-isip na po kanina, magkano kaya minuna ng inabot? Dagdagan mo yung biyan mo kaya na bukas. Baby. Oh, baby. Baby. Bibe. Okay. So, yun po mga kapatid, doon lang po matatapos ang ating pong i-share po sa inyo na kung ang araw nga, itong ganitong napaka makapangyarihan at hindi mo maisip, no, na kung paano gumagana ang araw ay sumusunod doon sa Diyos. Sino ako na tao na makasalanan na kahiya-hiya sa harapan ng Diyos para hindi sumunod. Amen? At ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid, kung bakit ka susunod sa Kanya, o kung bakit kami gagawin sa Kanya, kasi may una na siyang ginawa para sa atin. Lagi first move si Lord. Amen? Amen. Kaya dapat, anumang gawin natin, dapat ang katuwiran natin, first move lagi ang Diyos. Paano? Kaya ka nagbibigay kasi first move si Lord. Siya yung unang nagbigay sa akin. Kaya po ako nagbibigay. Amen? Kaya po ako nagpapatawad. Kasi po ang Diyos ang unang nagpatawad. First move kasi ang Diyos. Amen? Mga kapatid, lalo na sa mga mag-asawa. No? Minsan, di ba, umaabot tayo sa tampuhan. Sino po dito nakakatampuhan ng asawa? Amen. Lahat. Mga kapatid, kung ang mundo ang mag-a-advise sa inyo, no, kung ang mindset ng mundo ang mag-a-advise sa inyo, iba ang kanyang sasabihin. No? Pero kung po ang Biblia ang ating pag-aaralan, halimbawa, sa isang lalaki, kasi karamihan naman sa atin mga tatay, kung paano ko sasabihin, bilang mga ulo, head of our family, amen, bilang mga ulo ng ating mga tahanan, tayo po yung maging ehemplo, una po sa pagpapakumbaba.
paano i-advise ng mundo yung pagpapakumbaba? Ganito, halimbawa, makamundo pa si JC. Sir JC. Sasabihin mo sa akin, ka na magpakumbaba. Ana-ana ka na ako, na makamundo mo rin eh. Bakit ko gawan ta? Yang may kasalanan. Wala ka ng pagkukunan kung bakit. Di ba? Dapat ganti ko kasi gawa na ako mga nito eh. Kapag mundo, wala silang iikot at iikot. Pero kapag Kristiyano, iba. Halimbawa, sasabihin mo sa akin, bro, ikang magpakumbaba. Sasabihin ko, bakit? Yung may mali ah. Ano sasabihin ng Kristiyano? Ano ba ginawa ng Diyos eh? Di ba ikaw yung makasalanan? Ikaw ang inabot ng Diyos. Di ba? Checkmate siya. Ngayon, kung Kristiyano ka at kinikilala mo si Kristo, wala kang option kundi harapin ang katotohanan na yun ang kailangan natin gawin. Yes or no? Yes. Doon kasi natin makikita kung tayo ba talaga ay sumusunod kay Kristo, doon natin masasalamin ang ating mga sarili, mga kapatid, kung naiintindihan ba talaga natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos bilang mga lingkod po niya. Hindi po niya tayo tinawag dito sa mundo para maging masaya lang, mga kapatid. Hindi ho yan yung ultimate na goal ho natin na maging masaya lang dito sa mundo. Hindi po. Kasama ho dyan yung kailangan nating batain, yung magsakripisyo, maglingkod. Amen? Lalo na minsan kung yung asawa natin mahirap intindihin. Baka din tayo, mahirap din tayo intindihin, hindi lang natin nakikita kasi puro sarili lang natin nakikita natin. Diba? Kumbaga, kung bakit natin gagawin ito mga kapatid? Kasi ginawa ng Diyos sa akin. Kung bakit ko siya unawain kasi inuunawa kasi ako ng Diyos. Kung bakit ko siya abutin kasi ako inaabot ng Diyos. Laging ganun mga kapatid. First move ang Diyos, kaya ko siya gagawin dahil yun yung naranasan ko. Yun yung tinanggap ko, kaya yun yung ibibigay ko. Ngayon kapatid, kung tinanggap mo yon, huwag kang maging maramot. Huwag mong ipagmaramot. Ibigay ho natin. At sa ating pagbibigay, ito man ay pagpapatawad, ito man ay pwedeng pinansyal o oras. Mga kapatid, ibigay, yan po ay nagiging parangal sa Diyos. Nabibigyan ho ng kaluguran. Nabibigyan ho ng kaluwalhatian po ang Diyos. Bakit? Nakikita ng Diyos na nagbubunga ang kanyang ginawa sa kanyang anak. Amen? Amen. At salamat po sa Panginoon. At sana po tayo po nabibless. Lalo na po sa mga personal devotion po natin. Gaya po sa Awit chapter 1, verse 3, kung di ako nagkakamali, or 4. Katulad daw po, ang tao po na nakikinig ho, no, sa salita po ng Diyos ay katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Siya po ay nabumunga sa tamang kapanahunan. No? Hindi ho siya natutuyo, pero yun dahil malapit siya sa source. Amen? At sa ginagawa po natin mga kapatid, huwag po tayo kumontra na tayo po ay nagkakaroon ng Bible reading. Yakapin po natin mga kapatid. Kung minsan parang tinatamad tayo, umamin. Minsan tayo parang inaantok or minsan nawawala sa schedule. Ano lang ho natin. Bawi lang ho tayo sa susunod. Amen. Huwag po natin hayaan. Kaya po tayo may guide para malaman natin kung sobra-sobra na tayo o nakukulang ho tayo or nasa tama lang tayo. No? At ako po'y masaya mga kapatid na tayo po lahat ay nagkakaisa dito sa programa po na ito. At panatilihin po natin yung alab. No? Alam ko po, ito po'y mahirap po na lakbayin. No? May panahon na medyo lalamig. Pero mga kapatid, laban lang ho tayo. Ituloy-tuloy ho natin. Huwag ho tayong magkumparahan na parang magpapagalingan. Kundi, tawag dito, magpalakasan po tayo. No? So sa mga na-late lang po, tawag dito, napakahaba pa ng panahon para makahabol. Sobrang haba pa po ng panahon. Nasa Pebrero pa lang po tayo. Actually, sa kalendaryo natin, 3 weeks pa lang ho
tayo. So kaya-kaya po habulin. So lahat po ng pinagpala ng Panginoon ay pumalakpak. Meron pong tanong, mga kapatid. Kaya po ng... Sir, Sir Jonas po ay may tanong. Second week ko lang naman dito eh. Second week. Oo. Saan mo kinuha yung plan na to? Ginawa mo to by yourself? Hindi, meron akong reference. Why? So, this week is supposedly ito. Romans mga 5 to 6. 3, right? Yes. Pero kinuha mo yung tinuro mo from the second week. Yes. Kasi yun yung tawag dito. Nung binaligan ko siya, That's why sinabi mo binalikan mo. nung binaligan ko, yung araw sumusunod sa Diyos, yung tao matigas. No? Nakakaya talaga. Kaya parang nung sinulat ko po yun, parang hindi ko mapigilang hindi kunin yung ballpen at isulat. Kasi nga, revelation siya eh. Bigla lang siyang lalabas. Hindi mo siya agad marireflect pag binabasa mo. Parang bigla na lang siyang magpa-pop up. Kaya mga kapatid, kapag nagsesend po ako sa inyo ng madaling araw, minsan alas 6, minsan mas maaga, mas quiet po yung ating isipan. Parang nagpo-flow lang po ang kapahayagan ng Panginoon. Amen. Excited po ba kayo itong darating na linggo sa ating Bible journey? Sobrang excited. At yung mga syempre mas babawi yan, yung mga... Oo, sige. At advance happy birthday pala, brother Mario. Excited na. Mag-update ka na lang sa group kung anong ganap. Excited daw sila pero late. Excited. Di ba naman may ano lang, dahilan lang. Dating oras magsasalita. Nakakabuti mo. Yes na kayo. Alay, pag-excited ka. Karatang ka rin. Mapiblas na lang ka rin. Sabi ko, bless na kayo. Alin na pa pala. Hindi ako malaya. Sa mga natamaan po, ayan, aray. Marineno ka man ka rin sa sakmanya kaya kayo. Aray, opo. So sige po tayo. Wala na pong tanong. Ayos. Meron lang anong oras ang available ninyo para kahit pa paano magsalo-salo tayo doon. Kanyang ka. Listen. Matas ko pa mga pitis. Banti na mo. Karanda. Pero yung mga sabi ko, huwag mo alim mo lechon. Depende ka rin sa Subo ko. Lechon body. Okay. Sige, yung pong sagot after nung closing prayer. Okay. Pangunahan po tayo ni pwede ba si pare? Sa closing prayer. Sige po, tayo po ay dalangin. Diretso na po. Panginoon Diyos, pinupuri na namin po. Maraming po salamat sa mga namin po na may nalaman namin na tulong sa aming mga puso na ito po'y aming masabuhay po sa pangarap-araw namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa hindi po kami pinabayaan. Salamat po sa mga biyaya at kapala na binibigyan niyo po sa amin. Salamat po sa mga taas na ginawa niyo po sa aming buhay na hindi po kami pinabayaan. Salamat po sa iyong bahay po ito na ito po'y ginamit po na kasangkapan niyo po na maging po sa amin sa puso na ang mga salita mo po ay po aming mahal po sa pang-araw-araw na sa buhay po ang Panginoon. Salamat po sa mga salita na narinig po namin ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuwarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkasasala. Sabay pag-birthday po bukas, bigyan po siya ng mahabang buhay na Yes, Lord. na hindi siya magkakasakit. Yes, Lord. Ano po siya, Panginoon. Gabayan niyo po siya sa hanap buhay. Amen. Palain niyo po siya at ang buong pamilya. Yes, God. Maraming salamat po ngayong gabi sa aming pong mga uwi, sa aming pong dalawang tahanan. Ikaw po ang manguna sa amin, dumabay sa aming pong Panginoon. Salamat po sa mga
Amen. Okay. Ang sagot po, kailan daw po ang araw? Oras. Oras pala. So bukas na pero yung oras. Oh, ano daw po yung oras? Alas 6 daw. Alas 6. Dili ang gawain na pala ng Tuesday. Ano? Bali. Living ka na ng... Yung gawain sa Tuesday, siguro yung naisip ko kasi mas maganda, dun muna tayo sa church ngayon, yung mga taga roon na dali natin, invite natin sila para tulong-tulong po tayo. Pero mas maganda kasi medyo mas mahaga para makatulong din po tayo mga pag-invite. Para iano natin yung Pagka mag-invite na kayo maaga pa, Oo, kahit iwan. bakit kami? Gusto na kami sa Hindi, mas maganda kung may wala namang ginagawa yung iba. Yung wala lang, no? Mas maaga sila para sama-sama tayo. Parang itong fellowship classes tayo. Tapos yung fellowship na yun, baka siguro mag-stay muna tayo dun sa church para maisama na lang natin yung sinesel group natin. Galing na lang natin dito. Yun muna yung venue. May tanong. Bali po, lagay ko lang sa schedule ko yung Lagay mo rin para yung Martes yung schedule. Ha? Yung Martes, lagay mo. Alas 6. Anong meron pare sa Martes? Yung sa church, sa mga tatay. Parang fellowship. Okay. Schedule mo na yung sa'yo, Martes. Ah, Baka makalimutan mo yung schedule mo. Pagka speaker. oras. Para ikaw yung ano nun. Schedule mo eh. sinashotgun mo ako pare. Sige po, pag-usapan natin pare sa chat. Para malaman ko din yung detalye. Marami din po salamat kay Ma'am Sol. First time yun. Alas 6 daw. Alas 6, nakita. Okay, sige po. Tayo po'y humayo at magpakarami. God bless po sa ating lahat. Tayo po'y magkawin. Yung notebook na. God bless. God bless. Sige, isang mga bears. God bless. Alin mo verse pa ay sulat na eh. Kaya happy. Hindi naman nabasa. God bless. God bless. Dilaw.